mga ka-legit Davercats, isa na namang good news and exciting news kung saan ang trademark no na pinakaantay po natin ay uuwi na sa totoong may-ari, no? So dahil po dito, ito po ang kabuuan ng balitang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. For today's video, ito na nga no, dahil kakapasok lang po ng balita sa 1PH kung saan ay tuluyan na nga po no, kinansela ng IPO ang registration po no ng Tape Incorporated sa titulong Itbulaga, kung saan finally ay eto na nga yung pinakamaganda na kung saan talagang pinakamagandang news na natanggap po ng EAT or ng TVJ Production, sapagkat finally naglabas na po ng kanila pong sagot no ang IPO patungkol sa usaping ito. Nag-post po ang 1PH 1 hour ago. Sabi niya, kinansela na ng Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPhil ang trademark ng registration ng Television and Production Exponent Incorporated o Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga at EB. Ayon sa IPOPhil, hindi napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga mark, samantalang nakapaglabas ng testimonya at eksplanasyon ang mga petitioner na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kung paano nila nabuo ang Itbulaga, kaya sa kanila ang pumabor ang desisyon. The petition proved that it is the originator and owner of the contested Itbulaga mark. Petitioner explanation or story on how initially the idea of Itbulaga mark came about did seem believable and credible ayon sa desisyon ng IPOPhil. So ito na nga po yung pinaka good news kasi 'di ba, for the longest time we waited for so long, dahil sa wakas ay babalik na nga no ang title na Itbulaga. Congratulations EAT, dahil yung pinaglaban natin for the longest time, eto na, babalik na po sa tamang at sa pinaka may-ari ano. Mandalang nagdidiwang po ang lahat ng mga legit Davercats dito po sa live ngayon, dito po sa napapanood natin na EAT live stream. Kaya pala ibang klase yung energy ng TVJ at ng buong legit Davercats, dahil finally yung pinaka-aantay po nila na sagot, kasi 'di ba, hindi natin alam kung sino po yung talagang magiging maganda ang Pasko. So napatunayan po ng TVJ, ng Tito Vic and Joey na sila talaga ang legit na nagmamay-ari ng titulong ito. So ang tanong nga ng marami matapos po magdesisyon ng IPO, ano na ang susunod na gagawin ng tape? Do they have to change their title? Or pagpipilitan pa rin nila, kasi possible po yan na maaaring hahabla pa yan, dahil alam nyo naman po yung attorney Maggie Abraham Garduque, 'di ba? Kapag po natalo ka sa unang attempt ulit yan, pero syempre IPO na po ang nag-decide. Ngayon, ang aantayin pa nating desisyon, yung patungkol naman, sigurado to talo din to doon sa tinatawag na copyright infringement case against Tape Incorporated na final ng TVJ dito po sa Tape Incorporated. Yan ang pinagsasabi nila ngayon. Ito na po yung pinaka-answer prayer sa lahat po ng mga talaga ng mga nagdarasal para po sa tagumpay ng nito pong nasabing noontime program, dahil finally ay sa ika-50th year, no? Ito naman talaga yung wish po ng TVJ na sa 50th year po ng EAT or ng TVJ Production ng Itbulaga ay maiuwi at magamit nila yung titulong sila naman talaga ang nag-isip at sila po ang nag-conceptualize. May mga tao lang talaga na inaangke, no? Dahil pinagduduldulan nila na ginawa ang show nang sila po ay empleyado ng tape. Kaya naman lahat po ng mga property, lahat po ng mga ginawa nila doon, even yung mga game title, kukunin po yun. Pati po yung mga Word of the Ring na yan, kukunin na yan. At hindi na nila pwedeng magamit yan. Kailangan nila mag-isip ng panibagong konsepto kung paano nila
magagamit yung mga ginawa ng TVJ at ni Miss Jenny Pere. So, congratulations sa lahat po ng TVJ, sa lahat ng mga legit Dabar Cats dahil finally, hindi lang natin alam kung kailan po nila formally i-announce sa public that the title itself, Eat Bulaga, is going home soon. So, ito na po yung isa sa mga pinaka-aantay natin at pinaglalaban. Ano na naman kaya ang ang magiging hakbang nitong kalaban dahil syempre ayaw nilang maging defeated sila. Mag-isip sila ng bagong pangalan since nakapag-establish na rin naman sila ng kanilang mga host, 'di ba? At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga legit viewers and subscribers. Unahin po natin ang komento na nanggaling po kay, ito po isang user, ibang status ni Alden, single at milyonaryo. Si Rochelle, pamilyado at kailangan ng added income. Tape, dating employer, binigyan ng trabaho si Rochelle. Sa TVJ, walang bakanting trabaho. Hanggang sa ngayon, di ba, hindi pa rin nakaka-move on ng marami doon po sa pag-guest na magiging hurado nitong si Rochelle dito po sa nasabing Tape Bulaga. So this time, ito na, matatanggalan na po sila ng title at lahat po ng mga hindi nakapag-antay, no, lahat po ng mga bumaligtad ay talagang wala nang pagkakataong makabalik pa. Sabi po naman ni Ron Player Channel TV, you waited 7 months. It's not Eat Bulaga, you went 2. Eat Bulaga is on Channel 5, not GMA 7. Eat Bulaga Rochelle is TVJ. True. Ito po yung sinasabi ng lahat, diba, na gusto mong bumalik sa Eat Bulaga. So, ibig sabihin, naniniwala ka na sila ang Eat Bulaga. Yung kasi pinaglalaban ng mga legit Dabar Cats eh. Pero according to Rochelle, is humingi siya ng permiso at ginagalang niya kung ano man daw po yung nangyari dito sa TVJ, pero just the same, sabi nga niya, gusto niya lang naman magtrabaho. Sabi ni Nerissa Sacruz, akala niya kasi siguro humupa na kaya nagpunta siya dun. Kaso mukhang mainit pa din talaga pagdating ng ganong usapan. May sumpa talaga yung pangalang Eat Bulaga para sa kanila. Pero dun po sa totoong may-ari, blessing yan dahil for the longest time na mayagpag yan, diba? At talagang uuwi na siya sa totoo niyang owner and creator. Sabi naman ni Erlinda Montemayor, nag-unfollow na ako kay Rochelle Pangilinan. Ayoko sa mga taong walang utang na loob. Dati, pinapanood ko siya pero ngayon ayoko na sa kanya. Legit Dabar Cats kami. 14344 heart. Ayan. So, matindi talaga ang balik, no? Kapag talagang dati kang legit Dabar Cats, nakita ka doon, 'di ba? Ang magiging tagline sa'yo, red tag ka. Wala kang utang na loob. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account, which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!